Russia, larawan ng isang malakas at makapangyarihang bansa. Pero sa loob nito, bakit kaya napakaraming abandonadong mga syudad at nayon? Maraming mga bahay at building ang sira na at wala nang nakatira. Ito ang Vorkuta City, dating isang masiglang syudad. Dating tahanan ng nasa 250,000 katao, pero ngayon ay isa ng ghost town. Ang mga bahay dito ay halos matabunan na ng mga yelo. Ayon nga sa vlogger na si Eli from Russia, napaka-creepy daw ng lugar dahil walang katao-tao. Isa lamang ang Vorkuta sa 56,000 ghost towns sa Russia. Ano kaya ang nangyari sa mga abandonadong lugar na ito? Meron kayang misteryong nababalot dito? Ayon sa pinakahuling census na isinagawa ng Russia noong 2010, nasa 20,000 na komunidad sa Russia ang abandonado o wala nang nakatira. Tinatayang halos 36,000 naman ang merong 10 tao ang nakatira o mas kaunti pa. Ayon sa Al Jazeera, ang higit na apektado ay ang mga kanayunan kung saan wala pa sa 25% ng mga Russians ang naninirahan. Kung pagbabasehan ang census noong 1897, 3 beses na mas kaunti ang populasyon ng mga nayon noong 2017. Ano nga ba ang nangyari at inabandona ang maraming mga lugar sa Russia? Ang Russia kasi ay isa sa mga republikang bumubuo sa Soviet Union o Union of Soviet Socialist Republics. Sa panahon ng Soviet Union ay sinusuportahan ng pamahalaan ang mga mamamayan ng Russia. May mga trabaho ang mga tao, partikular na sa pagsasaka at pagmimina. Pero nang mabuwag ang Soviet Union noong 1991, nawala ang suporta ng Estado sa mga rural-based industries. Maraming nagsarang mga factories at minahan na naging sanhi ng kawalan ng trabaho. Dahil dito, maraming mamamayan, lalo na ang mga kabataan, ang piniling hanapin ang kapalaran sa mga mas progresibong syudad. Naging disadvantage din ang kakulangan ng infrastruktura at mahinang kalidad ng edukasyon, kaya nahirapang makabangon ang mga napag-iwanang komunidad. At ito nga ang naging dahilan ng pagdami ng mga abandonadong lugar sa Russia, mga nayong dating sentro ng industriya pero ngayon ay mga mistulang ghost towns na. Ang mga lugar na itatampok natin ngayon ay ilan lamang sa mga ghost towns ng Russia. Yakshina. Ito ang nayon ng Yakshina, isa sa mga ghost towns sa Russia. Sobrang creepy. Tila ba nasa isang apocalyptic movie? Nang mabuwag ang Soviet Union, isa ang Yakshina sa naapektuhan. Maraming tao ang lumipat sa ibang lugar dahil sa wala na silang trabaho at makain. Kung titingnan mo ang nayong ito, ay maaari kang makaramdam ng lungkot at pagkatakot. Pero para sa ibang mga Russians, lalo na sa mga dating mamamayang nanirahan dito, ang nakikita nila ay kagandahang binubuhay ng mga masasayang alaala. Ang taong nakamaskara sa larawan ay ang artist na si Alisa Gorshinina, dating nanirahan sa Yakshina. Isa siya sa mga artist na bumubuhay sa mga ghost towns sa pamamagitan ng kanilang mga artworks. Kumukuha siya ng mga larawan sa iba't ibang lugar sa Yakshina kung saan may suot siyang mga maskara o costume na gawa sa tela ng mga lumang kurtina o sapin sa kama. Ayon sa NBCnews.com, mas kaunti pa sa 200 katao ang naninirahan sa Yakshina noong 2019. Kadikchan. Nariyan din ang bayan ng Kadikchan na dating pinaunlad ng coal mining. Nang matuklasan ang deposito ng coal dito, lumago ang bilang ng mga mamamayan ng mahigit 10,000 noong 1970s. Pero nang mabuwag ang Soviet Union at bumaba na rin ang presyo ng coal noong 1990s, tuluyan ang nagsara ang mga minahan. At nang may sumabog na mina noong 1996 na pumatay sa 5 tao, lalo pang bumaba ang bilang ng populasyon sa 300. Di nagtagal nang huminto na ang operasyon ng boiler room na nagbibigay ng init sa napakalamig na klima ng Kadikchan, tuluyang nag-alisan ang mga natitira pang mamamayan. Vorkuta. Ibinibida naman ng mga larawang kuha ng photographer na si Maria Passer ang mga nagiyelong abandoned buildings at facilities sa isa pang coal mining community, ang Vorkuta. Ang syudad ng Vorkuta ay dating gulag labor camp noong 1930s hanggang 1960s, kung saan ang mga bilanggo ay pursahang pinagtatrabaho sa mga minahan.
Ang Vorkuta ay itinuturing na pinakamalamig na syudad sa Europe, kaya naman para makahikayat ng mga minero ay napakalaki ng sweldong ino-offer dito noon. Dahil dito lumobo ang populasyon ng 250,000 katao, pero ngayon nasa 50,000 na lamang ito. Tulad ng mga una nating nabanggit, nung mabuwag ang Soviet Union, ang mga minahan sa Vorkuta ay nagsara din, kaya marami ang lumipat sa ibang lugar. Idagdag mo pa dyan ang napakalamig na temperatura ng lugar na hindi nakayanan ng karamihan. Although marami ang umalis sa mga ghost towns dahil sa hirap ng buhay, meron pa din namang mga Russians na hindi umaalis sa lugar. Bakit? Karamihan sa kanila, gustuhin man nilang umalis, ay wala silang perang panglipat sa ibang lugar dahil hindi naman mabebenta ang kanilang bahay. Kaya nanatili na lamang sila at naghihintay na bigyan ng gobyerno ng subsidized housing. At meron namang iba na ayaw talagang umalis dahil ito lang ang lugar na itinuturing nilang tahanan. Pagkabuwag ng Soviet Union, pagbagsak ng dating maunlad na industriya, kawalan ng trabaho at oportunidad para umunlad. Ito ang mga dahilan sa pagdami ng ghost towns sa Russia. Pero bagamat abandonado na, mananatiling buhay ang mga alaalang kinakapitan ng mga mamamayang minsang nagbigay buhay at sigla sa mga ghost towns ng Russia. Nagustuhan niyo po ba ang content natin ngayon? Kung oo, ay mag-comment po kayo ng yes. This is your Ate O from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!